Hello, I'm back. Magluluto nga pala ako ngayon ng sinigang na dinugan na ginataan. Ano daw? Matagal ko na ngang napanood ang ganitong klaseng pagluluto ng dinugan at gustong gusto ko nga yung subukan. Ngayon nga lang ako sinipag magluto kaya naman let's G! Si mama nga talaga sana ang magluluto nito pero sabi ko ay ako na nga lang ang magluluto. Kalinawan ng baboy nga pala itong gagawin kong dinugan at nayabusan na nga pala ito ni mama dito sa labas para hindi nga aksayado sa gasol. Para hindi makalat sa sangkalan ay inuna ko nga munang magayat nitong mga saging na isasahog ko dito sa aking dinugan. Wala kasi kaming available na papaya dito sa bahay at wala nga rin dito sa mga kapitbahay. 6 na pirasong saging nga lang palang ilalaw ko dito dahil pangit naman kapag napasobra. Nanggaling nga si mama doon ka na Ninang Merly para bumili ng saging pero ayaw namang pabayaran ni Ninang kaya iyon bigay lang pala to sa amin. Pagkatapos sa mga saging ay sinunod ko na rin palang gayatin itong mga sibuyas, bawang at pati nga luya. Niliitan ko nga lang palang pagagayat nitong mga luya at nagrereklamo nga si mama nung naluto na. Sobrang dami ko daw nilagay na luya. Pagkatapos ko makapagayat ng mga ricados, ay pinagsama-sama ko na nga ito sa isang lalagyan dahil sasabay-sabayin ko nga ang pagigisa niyan mamaya. At pagkatapos ay sinunod ko namang gayatin itong mga kalinawa na gagawin nating dinugan. Ganyang gayat lang ang ginawa ko dito, yung natural lang. Kompleto na nga yung aking mga gagamitin, kaya naman sinalang ko na itong kawali at binuhay ko na nga itong apoy. Naglagay lamang ako ng kaunting mantika at nung uminit na ay ginisa ko na ng sabay-sabay itong mga ginayat kong sibuyas, bawang at luya. Nung lumabas na ang aroma nitong sibuyas at bawang at luya ay sinunod ko nang ilagay itong mga ginayat kong kalinawan. Sa pampalasa naman ay maglalagay lamang ako dito ng paminta, kaunting bitsin at naglagay na nga din ako ng patis. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lamang ang mga ito at tinakpan itong kawali. Hinayaan ko lamang yan dyan ng ilang minuto at pagkatapos ay binuksan ko ulit itong kawali at hinalo-halo ang mga ito. Nung pumuputok-putok na nga itong mga kalinawan na ito na nga ang hudyat na kailangan ko nang ilagay itong mga hiniwa kong mga saging. Hinalo-halo ko lamang ulit ang mga ito at pagkatapos ay tinakpan na itong kawali. Habang hinihintay na maluto yung mga saging ay nag-umpisa naman ako sa paggagata nitong mga nyog. Pagkatapos kong makapagata ay nilagay ko na nga din agad-agad dito sa aking niluluto itong mga gatang nyog. Tapos sinunod ko na nga din agad itong sinigang mix at pagkatapos ay naglagay nga din ako dito na 4 na piraso nitong siling green. Kulubot na nga pala yung mga siling green dito sa bahay kaya naman dinamihan ko na para nga mas mabango. Hindi ko na nga din pinatagal kaya naman inilagay ko na nga itong mga dugo ng baboy. Hinalo-halo ko nga lang pala ito hanggang sa kumulo dahil ayoko ngang mabatchoy itong aking dinugan. Kung kulong-kulo na ay tinigilan ko na nga ang paghahalo dito dahil medyo nangangalay na nga ako. Nagdagdag na nga lang din ako dito ng kaunting asin dahil medyo kulang pa nga sa alat. Hinayaan ko lamang ito dito sa apoy hanggang sa makuha ko na nga yung tamang lapot. Luto na nga pala ito mga mare at totoo nga ang chismis na mas masarap nga ang dinugan kapag nga ginataan. Doon naman sa sinigang mix na inilagay ko ay parang nakukulangan nga ako kasi nagdagdag pa ako ng suka. Dapat nga siguro ay yung malaking sachet ang ilalagay kapag magluluto ng dinugan. Pero sa lasa naman ay all goods, masarap siya. Kaya naman kain na tayo mga mare.